Tesalonica 5:16-18. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patin. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Patuloy po tayong magmuni-muni sa harap ng ating Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin. O Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa magandang araw na itong ibinigay mo sa amin upang kami magtagpo sa iyong banal na sambahan, sapagkat tinupad mo ang iyong pangako na kung saan kami nagkakatipon ay naroon ka sa kalagitnaan. Narito ka, Panginoon. Daman namin sa aming mga sarili ang iyong banal na Espiritong ipinangako mo, O Ma, upang mabatid namin na ikaw ay luwalhatiin sa
sa iyong dakilang kapangyarihan. Panginoon, Ikaw ang Diyos na dakila at bayaan mong sa umaga ito, luwalatiin namin at itaas ang iyong dakilang pangalan sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak ng bugtong niya. Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw na buhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Batiin po ninyo yung mga katabi nyo. Good morning, kapatid. Nakangiti po ba? Hindi. Ayan, tingnan nyo kung nakangiti. Sabi mo, ngumiti ka naman. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tama po ba? Tayo po ba'y masaya at alam natin na may pagpapala ngayong araw sa Panginoon? Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, napaka-importante yung obedience sa Panginoon. Ito talaga yung yung nais niya sa buhay natin. So para po sa unang awit, nais ko pong imbitahan ng lahat. Samahan niyo po ako, nawa araw-araw, lalo na ngayon, i-commit po natin, malapit na yung Pasko, i-commit po natin
ang ating buhay na maging banal na tahanan ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Hallelujah, purihin po natin ang Panginoon. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaiika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, tanging sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaiika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo, buhay ko'y banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sabay-sabay po tayong lahat. Loobin mo, buhay ko'y banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Diyos. Alam niyo po, recently, ang dami po nating naririnig sa news, parang ano ba yung pakiramdam? Nakakalungkot. Pero sabi nga, yung change o yung pagbabago should happen within us. Especially tayo pong mga Kristiyano, tayo po yung kailangan maging good example dun sa mga habilin, yung mga nais, instructions ng ating Panginoon. Kasi mahirap for us to change everything in one glance, in one instant. So napakahirap po.
But we, sa sarili po natin, we can control it. We are in control of it. So kailangan po yung pagbabago ay manggaling sa puso ng bawat isa. Purihin po ang Panginoon sapagkat sa buhay natin, lagi po siyang tapat. Amen? Lagi po siyang dakila sa buhay natin. At lagi pong ipinadarama ng Panginoon ang pag-ibig sa bawat isa. Tama po ba? Hallelujah. Sa sandaling ito, nais ko pong magmuni-muni tayo sa awiting ito. Sapagkat napakaganda ng kanyang lyrics, napakaganda ng kanyang sinasabi na ang Diyos sa habang panahon talagang siya ang Panginoon ng buhay natin. Ano man yung sitwasyon, ano man yung nangyayari, He will always be there. He will always take control. Nangyayari yung mga bagay-bagay na nakakapagpalungkot sa atin, pero kailangan mangyari sapagkat nais niyang tayo'y matuto, nais niyang tayo'y magbago, nais niyang tayo'y gumawa ng ating own small way, own little way to help. Amen po ba? Amen. Purihin po ang Panginoon sapagkat we have a chance, we have a church that really cares. Purihin ng Panginoon. I always thank God whenever I pray that we have the Pasconida Church. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang patuloy na gumabay, manguna sa amin, Panginoon, sapagkat ikaw ang tunay na Diyos. Habang buhay, Diyos ka sa amin. Hallelujah. Dakila sa mundo, ikaw ang hari na't mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Tayo bang lahat? Wala nang mapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago.
buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, itataas hanggan. Taas po natin ating mga kamay. Hallelujah! Let's praise God! Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Hallelujah! Taas po natin ating mga kamay. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, dakilain ka sa buhay ko. Dakilain ka sa buhay ko. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Purihin ka, Panginoon, sa umaga rito. Purihin ka, Panginoon, ang bawat isang anak mo na narito. Tunay, Ama, na damang-dama namin ang iyong pagmamahal sa bawat isa. And we thank you for that. We praise you, Lord Jesus. Dalangin namin, Panginoon, ang pagpapatuloy ng aming pagsamba. Dalangin po namin ang bawat part, Panginoon. We know, O God, na hindi aksidente na narito kami. You have a message for us. You have something for us, O Lord. And we thank you, Lord. Purihin ang pangalan mo ngayon, bukas, hanggang sa dulo, Panginoon. We thank you, we praise you, we worship you. Maraming salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen.
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito pong ating pag-aaralan ngayon pong umagang ito at ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon ay ang final instructions. Kumbaga ito yung pinakahuling sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ito po yung kanyang tagubilin at mga paalaala na napakahalaga kasi nararapat at angkop na angkop din sa ating panahon ngayon. Sa ating napag-aralan sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, nalaman natin kung gaano ka-passionate si Pablo pagdating sa pag-aalaga at paggabay sa mga mananampalataya sa kanilang espiritual na buhay. Naging faithful si Pablo sa ministeryong ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. At ito po ay dapat ay tularan natin at maging halimbawa sa bawat isa sa atin. Kung kaya't ito ay naging matagumpay at excellent sa harapan ng Diyos. Ngayong umaga ay ating tingnan ang huling tagubilin. Mga paalaala ni Apostol Pablo sa Thessalonian Church. Karamihan dito ay patungkol sa mga praktikal na aplikasyon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ay may 3 bahagi. At bago po natin simulan to, ay tayo po ay tumayo muna at ating babasahin yung unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, chapter 5, verses 12 to 21. Ganito po ang mga sinasabi. Mga kapatid, ipinapakiusap namin. Laging nandun po yung napakaganda po lagi pag nagsusulat si Apostol Pablo. Laging nandoon yung pakikiusap niya. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob, at kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita at tayo po'y makakaupo na. So napakaganda po ng final instructions o mga paalaala, tagubilin ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. At ito po ay hahatiin natin. Hinati niya sa 3 bahagi. Unang-una po, tagubilin ni Pablo tungkol sa ating relasyon sa mga church leaders.
Ito po ay matatagpuan natin sa verse 12 and 13. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Christians should respect and love their church leaders, their pastors, lahat ng mga miyembro ng ating konsilyo, mga namumuno sa mga kapisanan, kalalakihan, kababaihan, kabataan, nagpapagal, mga nakikita natin yan, mga teachers natin sa Sunday school, Bible study family, yung mga nangunguna sa ating palalanginan tuwing Miyerkules. Hindi po ito tungkol sa title o katungkulan. Hindi po yun ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, yung pong kanilang paglilingkod sa ating Panginoon at pag-labor nila sa bawat isa sa atin on behalf of God's people. Sabi nga dito, makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Ano po yung pangalawa? Napakalinaw po. Tagubili ni Pablo tungkol sa ating relasyon sa mga kapatiran at kapwa. Sabi nga po sa verses 14 and 15, mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob, at kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Huwag ninyong paghihigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Tayo pong mga Kristiyano at mananampalataya must be patient sa lahat ng tao. Kasi doon po ipinakikita na pagiging isang Christian, isang mananampalataya, ay dito ipinakikita yung ating abilidad kung paano tayo magmahal at tumulong doon sa mga nangangailangan. O kung tawagin natin yung difficult people na nandoon lagi at nagkakaroon ng ating pagkalinga at pagtulong. Hindi po natin pwedeng sigawan sila. Hindi po natin pwedeng nandoon lagi ang galit sa atin kapag tayo ay ating sinusuway sila. Kundi nandoon lagi ang kababaan ng loob. Nandoon lagi ang ipakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Sapagkat yan ang Kristyanismo. At diyan tayo tinawag ng ating Panginoon. Makitungo tayo sa isa't isa ng may kapayapaan. At pangatlo po, ito po ang pinakamahalaga. Tagubili ni Pablo tungkol sa ating relasyon sa Panginoon. Sa verses 14 and 15. Hindi ko na po ini-elaborate kasi napakaliwanag po eh. Napakaliwanag. Mismo yung salita ni Apostol Pablo, naiintindihan at alam na po natin.
Sabi nga po sa verses 14 and 15, mga kapatid, ipinapakiusap din namin sa inyong, dito po sa huli, sabi nga po dito sa verses 16 to 18 pala, yung relasyon natin sa Panginoon. Maraming salamat po. Verses 16 to 18 at tatapusin na po natin yan hanggang 19 to 21. Sabi nga po, magala kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At verses 19 to 21, tapusin po natin. Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. At suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan lagi, panghawakan ang mabuti. Sa punto pong ito, ay tatawagan ko po ang ating Elder Pearl Katahan. Sige. Teka, Pastoria. Dito muna ako. Okay lang. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Noong huling assembly, tayo ay, ang Iglesia Evangelica Unida de Cristo ay nagdaos ng kanyang 93rd anniversary. No? Subalit kung kayo ay nakikinig, pag anniversary natin ng June, ay maalala nyo na even before nag-join tayo ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo noong 1932, ay nag-i-exist na po ang ating iglesia dito sa dako ng Tipas. Baka nga 100 years na tayo, Tito Galing, no? At siguro parati niyong naririnig sa ating Reverend Gamaliel Filio, na yung ating iglesia o yung ating bahay-sambahan nag-umpisa sa wali ba, Tito Galing, no? Or nakikipakilang tayo sa may bahay, no? Na alam ko sa ilalim tayo no, sa silong. Ayan, sa silong, tama yung word, no? So ganun po nag-umpisa ang ating TUC, no? At nung mga panahong 'yon, ang ating mga members, kung nai-imagine nyo, sila'y mga fishermen, ordinaryong mga tao. No? Pero, parating sinasabi ng ating Pastor Filio, paano kaya tayo nakapagpagawa ng isang iglesia na gawa ng sawali? So wala na tayo doon sa silong, nandun na tayo sa nakapagpagawa na tayo ng sawali. At eventually, nakapagpagawa na rin tayo ng gawa sa kahoy. Kahoy, no? Bago eventually, napunta na tayo dito sa lugar kung saan tayo ay sumasamba ngayon. Pero hindi ho ganito kaganda nung umpisa. No? Imagine nyo, very simple ang ating bahay-sambahan. No? But through the years, nakita natin yung kamay ng Panginoon kung paano niya tinatch ang bawat membro. Kasi, dahil naalala ko pa, Tito Galing, parati mo sinasabi, ang ating mga pastor o yung mga namamahala sa atin, no? Walang tinatanggap
kahit allowance. No? Ganun kahirap yung ating iglesia nung panahon ng mga grandparents natin. No? Pero, naitatag nila ang isang maayos na bahay-sambahan. No? At ito nga, nakikita nyo na. No? Malaking diferensya to dun sa mga una nating iglesia or bahay-sambahan na pinag-worshipan ng ating mga lolo't lola. No? Paano kaya nangyari yun? No? So, parating namamangha ang Tito Galyin. Ano kaya nangyari? No? Pero alam natin, walang imposible sa ating Panginoon. No? So, yung mga ordinaryong mga fishermen, mga farmers siguro, ng mga lolo't lola natin, no? Ay napag-aral na nila yung kanilang mga anak. So yung susunod na mga generation, meron na tayong mga teachers. Pero, maliit lang naman sweldo ng teacher no? Pero paano kaya sila nakapagpagawa ng mas magandang bahay-sambahan, no? So doon makikita natin kung paano gumagawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isang miyembro, no? Nakita natin kung paano sila sa maliliit nilang sweldo ay naging very generous sila sa pagkakaloob sa ating iglesia. Naalala ko, nung una kaming bumalik dito sa Tipas, 1979. Pero maliliit pa ho kami noon. Mga nag-aaral pa kami. But through the years, nakikita natin kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa pagbe-bless sa Tipas Unida Church. Eventually, nagkaroon na tayo ng mga doktor, mga engineers, mga accountants. Itong mga huling mga taon, nauso na yung IT. Meron na rin tayong mga specialists sa IT. At pati yung membership natin ay dumami na rin. No? Marami sa inyo, hindi nyo na naabutan ang ina ng ating mga kapatid na Docnep, mga Nirsa, Noemi. Siya po yung nag-umpisang. She took it upon herself na mag-evangelize siya sa dako ng mga bibitay. Kaya nandito na rin ang mga pamilya ng mga Balida, Bana, no? Yung mga bago nating members. At naalala ko parating pinupuri ng Tito Galying ang ating mga kabataan nung panahon niya. Ano yun, Tito Galying? Mga 1980s ba yun? Sabi niya, napakadami na nating talento sa ating iglesia. Hindi lamang yung magaling kumanta, may mga special na talents, but most especially, umusbong na yung mga leaders sa ating iglesia. Before 1998, ay hindi pa po nabuo yung ating M310 Club. Pero nakita na po natin kung paano kinakatok ang mga puso ng ating mga members for them to be very generous with their giving for the church. No? Hindi ko alam kung alam nyo, nung panahon ng ating Reverend Filio, nagkaroon pa tayo ng isang radio program kung saan
Weekly yun, Tito Galing, ano. So, hindi ko rin alam paano natin na-finance yung ating, that was probably one of the best means kung paano tayo nakapag-evangelize. Kasi naririnig tayo sa buong Pilipinas, no? Sa buong Pilipinas. And all of this will need finances, no? So, naalala ko pa noon, I think it was kapatid na Edith pa ang ating treasurer. At pinag-uusapan namin kasi hinihingan tayo ng national ng tithes. Ng tithes. Halos eksakto lang yung collection natin No? Pero alam nyo, napag-usapan namin, sabi namin, alam mo, ang Lord ang gagawa dyan No? Kasi parang sinasabi namin, ito bang nakolekta natin to bibigay pa natin sa national kasi kailangan din nila ng pondo no? Pero alam niyo po, nung mula tayo nag-tithe sa national para sa mga national projects, hindi lang napalitan yung binibigay nating tithes, no? Lumaki pa po ang collection ng ating iglesia, no? So, in 1998, yun po ay isang milestone para sa Tipas Unido Church. Kasi, finormalize na natin ang tithes. Alam ko marami na nagbibigay ng tithes sa atin, no? Pero it was in 1998 na pinangunahan ng ating mga kapatid na Doc Nep, kapatid na Gigi, kapatid na Lady, ang nag-introduce ng M310 Club. No? Siguro yung mga magulang natin, yung mga nauna sa atin, hindi umaano sa isip nila na what they have been doing all these years was giving back to the church. Doon sa maraming blessings na natatanggap nila. And it was only in 1998 when we started the M310 Club na na-realize natin kung paano gumagalaw ang ating Panginoon sa ating iglesia. No? Kaya napaganda na po natin ang ating bahay-sambahan. And now, we are embarking on a very, very ambitious and big project. Madalas din sinasabi ng ating Pastor Galing. Unang-una sabi niya, abutan ko pa ba yan? Parang ang tagal pa niyan. Kasi nung nagpagawa po kami ng design para sa malaking church, kasi tinan mo, punong-puno na tayo no? Sa dako ng Ulilang Kawayan, na hindi na ho tayo kailangan mag-spend for the land, ay ang laki pa rin ang kailangan nating pera para sa pagpapagawa ng ating bahay-sambahan. And I think, ang estimate, 2 taon na ho natin binubuno ito. During that time, was already, I think, 45 million. No? So, talagang nerve-wracking and parang ang isa pang simbahan katulad ng Tipas Unido Church, na iilan lang ang miyembro, mga 200 lang ho tayo no? Kaya mag-finance ng ganong kalaking project, no? But alam nyo, even in small ways, nakikita na natin kung papaano gumagalaw ang Panginoon sa ating mga miyembro, no? Sa
how God is touching each and every one of us. No? Siguro special mention dito yung ating mga kabataan and young adults. Unang-una po, para sa kanilang mga budget, every year, hindi na po sila humihingi ng pondo. I think ganun din sa mga kababaihan. Tapos, ang mga kabataan natin, madalas nyo naririnig, meron silang garage sale, yung mga maliliit lang na project. Pero alam nyo po, hindi nyo po alam yung kinikita po nila doon sa kanilang mga projects, dinodonate po nila para sa ating NOAA project. And just this November 1, nagtinda po sila ng kape and some other things. Yung kinita rin po nila doon ay dinonate nila para sa ating NOAA project. At in-announce na po na sa Pasko, sa December, meron po silang 2 araw na nagbebenta po sila ng ticket, no? Para sa isang fundraising concert na pinaghahandaan ng ating mga kabataan at mga young adults, choir, praise and worship, lahat po ng talento ng ating iglesia. At sila po ay, marami na ba tayo nabenta? Yung hindi pa po bumibili ng ticket, ay approach po ang ating mga kabataan at mga young adults after the service. No? So, hindi po nagkulang ang ating Panginoon through all these more than 100 years na ang Tipas Unida Church ay nag-e-exist. Hindi po tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, nandun siya. Especially for the things we thought na hindi natin kakayanin. Kaya naniniwala po kami sa pagtutulong-tulong ng bawat isa sa atin ay magkakaroon din po ng realization itong napakalaking proyekto at saka Tito Galing, aabutan mo pa yon. Kasi through all these years, our God has been faithful to us. At naniniwala ako na siya ang magdadala ng pagkatapos nitong NOAA project natin. No? So, sa pagkakataong ito, nais ko pagtawagin ang ating kapatid na, ang ating elder lady, na siya ring namamahala sa ating M310 club. Maybe I should also tell you, dahil dito sa ginawa ng Tipas about organizing this M310 club, marami na pong iglesia sa Unida na nag-request sa kanila na mag-lecture sa kanilang church upang ipaalam sa kanila how Tipas Unida Church did this. Isa pa po palang compared to the other churches in Unida, napakaliit po ng Tipas Unida Church. But for several years, we have been commended ng direktoryo for being a small church, but being very, very generous sa pagbibigay ng tithes sa ating national. And there were times we were even ranked as number 3 sa buong Unida. Samantalang, compared to the other churches, napakaliit po ng ating iglesia dito sa dako ng Tipas. So, kapatid na elder lady, siguro inform them on how we are doing
sa ating pagtatay. Thank you po, Elder Pearl. Yan, para naman po sa M310 Club. Ano po ba yung M310 Club? Baka hindi pa kasi alam ng ibang mga bago pa dito sa atin. Ang M310 Club po ay isang samahan ng mga mananampalataya na tapat na nag-iikapo sa ating Panginoon. Patuloy na nagpapaalalahanan, na nagsusuportahan sa isa't isa upang ang bawat isa ay faithfully magbigay ng tithes para sa ating Panginoon. Next slide. Okay? Yun pong ating M310 Club, ito po yung mga unang miyembro. Yan, nandyan pa po, buhay pa po yung ating dating matatanda sa iglesia. Ito po ay nagkumpisa noong 1998. So ngayon po, tayo po ay 27 years na po na nag-iika po ng sama-sama para sa ating Panginoon. M310, ang ibig sabihin po nito ay Malakay 3:10. Ito po ay galing doon sa verse po sa Bible tungkol sa pag-iika po. Ito po ay nag-umpisa na meron lang 40 members. Ngayon po, meron po tayong 150 members, but unfortunately, out of the 150 members, ng chinek ko, 98 lamang po ang nagbibigay para sa pag-iika po. Kaya in-encourage ko po ang lahat. Patuloy po kaming nagbibigay ng mga letters para po palalahanan ng lahat ng mga miyembro upang magbigay ng ikapo para sa ating Panginoon. Noon pong una, nung umpisa po ng ating pagbibigay, ng M310 Club, tayo po ay mayroong 300,000 na nakolekta nung unang taon. But the Lord has been very good to us. Dahil po tayo ay patuloy na sumusunod sa Kanya, tayo po ay continuously being blessed by the Lord. Next slide. Ito po yung collection ng M310 Club for 10 years. Simula po ng 2014. So kung makikita po natin, patuloy po ang paglago. Patuloy ang pagtaas ng collection dahil po tayo ay binibigyan ng biyaya ng ating Panginoon. Noong 2014, nasa 1.2 M po ang ating collection. At ng 2024, tayo po ay nasa 2.8 M sa buong isang taon. So kung titingnan po natin, ang pinakamalaki po for the 10 years ay noong 2019. Nagkaroon po ng sharp increase coming from 2018 to 2019. Bumaba po ito 2020. Bakit po kaya? Yan. Dahil po nagkaroon ng pandemya. Pero kung titingnan po natin, mataas pa rin po. Kasi ng 2.4 M pa rin po ang nakolekta nating na tithes mula sa ating mga miyembro. Ibig sabihin, even with the pandemic, we are continuously being blessed by God. And sunod-sunod na po, 2021, 2022, hanggang po sa 2024, tayo po ay nakakakolekta. Ang last nga po, 2024, is 2.8 M. Ngayon pong taon na ito, ang report po natin ay hanggang October. I-compare po natin yung ating January to October of 2024 and 2025. Yung 2024 po, kung makikita po natin doon sa slide, is mas mataas po sa collection ng 2025. Meron po tayong decrease of collection. So kung pong noong 2024, the end of October, meron po tayong 2.398. Ngayon po, 2.106 lang, with a difference of almost 300K. Patuloy po kami nagpapaalala, pinapanalangin po sa Panginoon na katukin ng puso ng bawat isa sa atin para po sa tapat na pag-iika po, upang makuha po natin yung ating target para po sa taong 2025. Kasi 2 months na lang po. So ito po yung ating collection. Kanina po pinakita ko yung 10-year. Ngayon naman po yung 2024 and 2025 comparison. Lahat po tayo nawa ay sumama, maging miyembro po dito sa M310 Club. Kahit po tayo ay bata, matanda, anumang edad, lahat po tayo ay welcome po sa pag-iikapo kasi ito po ay inutos ng ating Panginoon. Bilang pangwakas po, nais ko lamang ipaalala
ano po ba yung M310 or Malakias 310? Siguro sabay-sabay po nating basahin para po maunawaan po natin kung ano yung nais ng Panginoon na ating gawin at sundin. Malakias 3:10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin niyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga ang bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Nawa tayong lahat ay mabuhusan ng isang pagpapala na walang sapat tayong paglalagyan. Salamat po. Tawagin ko po si Ate Gigi. Ayan. Muli magandang umaga po sa ating lahat. So ngayon ho ay ipapakita ho natin. Alam niyo po dito sa ating church, sabi ko kanina sa praise and worship, napaka-blessed po natin because we have Tipas Unida Church. Bakit po? Sobrang dami po ng gawain sa ating church. Yung iba nga, sumusuko na yata. Ang dami naman, grabe. Pero alam niyo po, yun po yung sinasabi nating siksik, liglig, umaapaw. Kailangan talaga, lahat po tayo makita doon sa kanyang ubasan, naglilingkod, nagpapatuloy. Ang Tipas Unida Church, every year po, ay napaka-blessed. Bakit? Kasi tayo po ay, ang finance ay lagi pong, busy yan, nag-evaluate ng budget. Ang bawat kapisanan po ay sasubmit ng mga budget. At ito po yung nire-review, ina-analyze, at ina-approve ng council. Pinapresent ng finance to be approved by council. So, nakakatuwa kasi nung una, nasa 100,000 lang yung mga pangangailangan natin. Pero ngayon ho ay sobrang laki. Sapagkat tayo po'y lumalaki, lumalago, at talaga pong kitang-kita natin ang paglilingkod ng ating church. Nais ko pong i-present ang ating TUC budget report for 2025 to 2026. Ayan. So ito po yung naging proposed budget. Kung mapapansin po natin, ito na po yung pinagsama-samang expenses ng ating mga kapisanan. Yung pong inyong mga Bible study, transportation, kung ano pang expenses sa food, sa kung ano man na yung love gift, dito po talaga ina-account. So, 3.684,379 million, no? And ang sources of funds, ito po inclusive na nung ating M310 at lahat ng mga collections, ito po ay amounting to 3.114,600. So, kung mapapansin po natin, negative, no? Nakapula siya. Ibig sabihin, kulang po yung ating sources versus dun sa expenses. Ako po'y naniniwala kasi taon-taon, nangyayari po ito eh. Pero hindi pinahihintulutan ng Panginoon na ang kanyang gawain, especially yung lahat ng gawain para sa pagpapalaganap ng kanyang banal na salita at paglago ng kanyang mga anak ay hindi matupad, hindi matuloy. Naniniwala po ba tayong lahat na ang Panginoon, sabi natin, ay patuloy na tapat sa buhay ng bawat isa? Amen. Ako po'y naniniwala na itong negative 569,779 ay ibibigay ng Panginoon. Sa tulong po ng bawat isa, bawat isang anak niya na miyembro ng Tipas, UCC Tipas, tayo pong lahat katulad noon, mula noon hanggang ngayon, lagi po tayong nagtutulong-tulong, nananalangin at nagsasama-sama upang ang negative na ito, yung deficit na ito, ay manggaling sa Panginoon. Amen? Sapagkat alam natin na hindi pa babayaan ng Panginoon yung kanyang napakagandang plano para sa Tipas Unida Church. Hallelujah! So sa sandali pong ito, nais ko pong tawagin ang ating Pred Jojo. Every time na meron pong ganito, presentation of the budget, walang pinakamaganda kundi yung power of prayer. And the power of prayer as a church, as one
talaga pong napakalakas, lalo na sa harap ng ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo dito? Sapagkat kung sabi nga, when two or more are gathered in your name, you are in their midst. So naniniwala po tayo na ang Panginoon nasa gitna natin ngayon sa pamamagitan ng pananalangin at pagtitiwala sa Kanya, ibibigay ng Panginoon in His right time yung nais po natin. Amen? Tawagin po natin ang ating Pre Jojo. Tayo pong lahat ay tumayo para sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na amang makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa lahat ng mga biyaya na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga blessing na ito. Patuloy mong binibigay hindi lang sa bawat isa, kundi sa aming pamilya. Sa panahon ito, Panginoon, ay tunay na nagpapakumbaba kami at namiglob sa iyo na patuloy kaming mag-commit. Patuloy kaming magbigay ng aming ikasampung bahagi ng aming kinikita o aming blessing sa iyo, Panginoon. Tunay na sa nagdaang mga panahon, Panginoon, ang Iglesia sa Tipas ay patuloy mong pinagpapala dahil sa lahat ng iyong mga biyaya sa bawat isa sa amin. At alam namin, Panginoon, nung kami ay maninindigan, kung kami ay panghahawakan ang mga blessing na ito, Panginoon, na binibigay mo sa amin, ay magbigay din kami sa iyong kaban, Panginoon, upang matugunan ang lahat ng pangangailangan ng aming iglesia. Sabi mo nga sa 2 Korinto, Panginoon, 7, na tingnan mo ang aming mga puso, Panginoon, ang kakayanan ng pagbibigay ng aming mga puso. Ito ba'y nagbibigay ba kami ng bukal sa aming mga puso na kung ang bawat isa sa amin ay magbibigay ayon sa aming iniibig, na ito'y hindi mabigat sa aming kalooban at ito'y aming ibibigay sa iyo ng buong buhay. Tunay na ikalulugdan mo ito ang mga binibigay namin. Magbigay kami with a desire of our heart to give, Panginoon. Alam namin, Panginoon, may pangako ka sa bawat isa sa amin. Sabi mo sa Lucas, magbigay kami at bibigyan mo kami, Panginoon. Gustong takal, siksik, liglig, at umahapaw pa ang bibigay mo sa amin. Ama, kung ang iglesyang ito na yung binless sa araw ng aming mga buhay. Tunay, Panginoon, patuloy mo kaming magbigay sa iyo ng aming mga blessing. Tunay na wala sa laki o sa liit ng aming binibigay, kundi yung aming tapat na pagbibigay sa iyo, Panginoon. Tunay na naniniwala kami na ang lahat ng mga bagay ay magagawa namin dahil ikaw ay nagpo-provide sa amin. Walang imposible sa iyo. Kung ano man ang mga nakatayang mga pangangailangan ng iglesia, by faith, Panginoon, alam namin na matutugunan ang lahat ng ito kung ang bawat isa ay religiously na magsusuko ng aming buhay sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng aming ikapo. Lord, patuloy mo kaming i-bless sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa aming mga kinikita, upang lahat ng ito, ang kasapong bahagi nito ay maibigay namin sa iyo. Hoy, kung meron pang kinakatok kami na ibigay pa, ang best o marami pang ikasampung bahagi. Tunay na
kinakatok ko ang bawat isa na ibigay ito sa iyo, Panginoon. At yung mga anak mo sa iglesyang ito na wala pa o hindi pa nagkukumit sa MT Trend Club, Panginoon, naway katukin mo sila na mag-commit at magbigay at maging miyembro ng M310 Tab upang mapunan ang mga gawain ng aming iglesia. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo. Ikaw ay patuloy na nagbibigay ng lahat at dahil dito, pinupuri at pinapasalamatan ka na. Purihin ka, Panginoon, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus, ngayon at magpakailan. Amen at amen. Tayo po ay makakaupo na at para sa pagtatapos ng ating mensahe ngayon pong umagang ito, sa pagtatapos ng kanyang liham, binigyan ni Apostle Paul ng ilang instructions ang mga mananampalataya sa Thessalonica na angkop din sa bawat isa sa atin. Unang-una, patungkol sa kanilang paglakad sa pananampalataya. Pinapaalalahanan sila kung paano makitungo sa mga leader at manggagawa ng iglesia na nagpapagal para sa kanila. Pinapaalalahanan rin sila kung paano dapat nilang tratuhin ang mga kapatid at kapwa at kung paano dapat tayo mag-strive sa ating relasyon sa Panginoong Hesus. Ang final instructions ay nagre-rebound sa atin, sa ating relationship at faith natin sa ating Panginoong Hesus ay hindi lamang nakikita sa tamang doktrina, kundi ito ay dapat namamalas sa pamamagitan ng tamang pamumuhay. Muli ay tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Panginoon, ang pinakamataas na antas ng papuri at pasasalamat sa banal at dakila mong pangalan. Patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinasasalamatan dahil sa katapatan mo sa buhay ng bawat isang mga anak mo, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Maraming pong salamat. Ang lahat po ito aming ilalapit at nutulog sa iyo sa pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God.
was told every lightning bolt buried the truth cold. All's in heavenly storehouses laden with snow. Who imagined the sun and gives us to its light, yet conceals it to bring us the coolness of night. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing, God. Indescribable, uncontainable, you place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing, God. Indescribable, uncontainable, you place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. Incomparable, unchangeable, you see the depths of my heart and you love me the same. You are amazing, God. You are amazing, God. Tayo mo ay manalangin. Panginoon, narito ang aming mga handog. Narito ang aming mga offering sa iyo. Isang katunayan na ang iyong mga anak ay pinagpapala mo, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumatakbo sa kanilang mga buhay, anuman ang kanilang mga kalalagayan, matili silang tapat sa iyo sa anumang anggulo ng kanilang mga buhay. Basbasan mo ang mga biyayang ito na patuloy nawang magamit sa lahat ng pangangailangan ng iyong iglesia. Sa pagkakataong ito ay bawat isa ay malayang makalalapit sa dakong harapan sa kadahilan ng kanilang kaarawan. Ang iba ay anibersaryo ng kasal, ang iba naman ay mayroong pagpapalang tinanggap at nais nila itong itaas na mayroong pagpasalamat, Panginoon. Maraming salamat at sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong mga lingkod sa kanilang mga ulo, igawad mo, Ama, ay iyong pangyarihang basbas.
Dadako po tayo sa healing prayer na inaaniyahan lahat tumayo at inaaniyahan po pumila ang mga nais na sila ay maipanalangin at mapahihiran ng oil. At tawagan po natin ng Dr. Nep para sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa Langit, lumalapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at buong pagtitiwala. Dinadala po namin sa inyong harapan ang aming mga kapatid na sa kasalukuyan ay dumaranas ng sakit at kahinaan. Idinadalangin namin sa iyo, aming Ama, ang iyong mapagpagaling na kamay na humawak sa kanilang katawan. Ipanumbalik ninyo ang kanilang lakas, pag-asa at kalusugan. Ipuin po ninyo sila ng inyong pagmamahal upang maramdaman nila ang inyong kapayapaan, kalinga at pagpapagaling. Palakasin ninyo ang kanilang pananampalataya upang sa gitna ng pagsubok ay hindi sila panghinaan ng loob. Bigyan ninyo sila ng kagalakan at katahimikan sa kanilang puso. Niaalay namin sa iyo ang lahat ng aming pag-aalala, naway makita namin ang inyong kabutihan sa bawat araw at maranasan ng aming mga kapatid ang ganap na pagpapagaling ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig na Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at magampon sa atin. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang pabaang mensahe, tayo pong lahat, ipapamuhay ko ang pananampalataya at relasyon sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pag-aalang at pag-ibig sa mga namumuno sa ating iglesia. Kakalingain at gagawan ko ng mabuti ang aking mga kapatid at kapwa. Ang ating pong mission statement, ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa ating lahat at welcome po sa atin pong Tipas Unida Church, the church that para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong November 23, 2025, sa atin pong naging pananambahan ang naghatid po ng mensahe, Predicador June Pagsisihan. Tanging awit, Brother J.R. Dimagila at ang inyong pong lingkod, yan din po, Young Adult Choir. Ang nagsindi po ng kandila, Sister Yvette Balida. Hymns leader, Sister Doris Pagsisihan and Brother DJ Ordonez. Narration leader, Sister Gigi Ordonez. Sa ating pananambahan next week, November 30, 2025, ito pa rin po ay 9:30 ng umaga. Ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong Pastor Ervin Rebucas. Ang maghahandog naman po ng tanging awit, Brother JC, Bryce, and Noah. Ganyan din po ang atin pong TUC Choir. Ang magsisindi po ng kandila, Brother Bryce Ocampo. Hymns leader, Sister Jenny Lindy Magila and Brother G-Boy Ocol. Narration leader, ang inyong pong lingkod. Sa atin naman pong midweek service and prayer meeting sa darating po na November 27, 2025, ito po ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong TNP Joey Talampas. Patnugo, TNP June Kayabyab. Testimony, Sister Krisha Mendiola. Tanging awit, Brother Carlos Son at hymns leader, Sister Ella Sabit. Para naman po sa magiging speakers pa po ng ating midweek service, December 4, TNP June Kayabyab at December 11, Sister Noemi Baile. Flower sponsors po natin para po sa linggong ito, Sister Doris Pagsisihan and Sister Grace Kayabyab. Mga paalala po muli mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari po nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203179065. Ang account name po ay Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Maaari din po itong i-transfer via GCash. Ang number naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunin po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para po ma-record. Ganyan din po sa atin pong NOAA Project Building Blocks. Ang atin pong mga kaloob ay maaari po nating ibigay at pagkaloob ng cash via GCash and through Security Bank kay kapatid Andeliza Ordonez. At ang transfer confirmation din po ay kunin ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. Ang atin din pong prayer meeting, ito po ay nagpapatuloy every Wednesday sa ganap po na ika-6 ng gabi via Zoom. At ang Zoom link po ay pinapadala sa TUC Members Chat Group. Sa atin naman pong Bible study sa darating po na Sabado, ito po ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Ang BS Family 1 and 2 ay via Zoom at BS Family 3 to 6 naman po ay face-to-face. At ito po ay gagawin po sa ating multi-purpose building. Muli po, multi-purpose building po muna ang venue ng ating Family Bible Study sa darating na Sabado. Atin din pong Sunday School ay nagpapatuloy every 8 a.m. po at ang lahat po ay ini-invite na dumalo para po sa adult class. Meron po itong online class.
Ngayon na po gaganapin ang gawain tungkol po sa faithful stewardship and financial accountability in church ministry. So ito po ay officers training. So lahat po ng mga naglista at nagsabit po ng pangalan sa atin pong kapatid na Carissa Santa Ana ay maiwan po right after po ng ating pananambahan. At meron na pong lunch na provided dito po sa ating iglesia. Kahapon din po ay muli pong nagsagawa ng Dreamville activity sa pangunguna po ng ating mga diakono at diakonisa. Katuwang din po ang atin pong mga ilang members ng kabataan, ng young adults, ng kababaihan at ng kalalakihan. So yan po ang ating naging Dreamville mission kahapon. Atin naman pong batiin ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan para po sa linggong ito. Noon pong November 22, si Sir Virgie Sabit. November 24, Brother Eric Madrid. November 24 din po, Sister Angelica Barakiel. November 25, Brother J.R. Dimagila. November 26, Sister Krisha Talampas. Kaya din po, November 26 din po, Sister Grace Kayabyab. Muli po, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Atin naman pong mapapanood ang video teaser para po sa ating Christmas presentation. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Yan. Para po sa karagdagang pagbabalita, para po sa ating fundraising ng the NOAA Project in collaboration over Upward Youth, YA, at ang ating pong koro at ang Praise and Worship. Narito po ang konting FAQs po para po sa ating ticket selling. Yan. So, kailan po ba nagsimula ang ating pong ticket selling? So, nag-start po last week. So, ongoing po siya. At magkakaroon din po tayo ng booth po for the ticket selling po sa likod po ng ating church. At paano po bumili? So, maaari po na bumili at inaalaw po namin na bumili lang po ng at least 5 ticket per person para po ma-maintain or ma-make sure po natin na makabili po ang iba pa. And kung kailangan po ng other questions pagdating po sa ating tickets, ayan, sa age po ng ating ticket po, kailangan lang po na
inaalaw lang po muna na makadalo ang ating pong mga age 7 years old above. So sa mga bata po na 6 years old below, yan, minimake sure po na hindi po muna makadalo sa ating pong Christmas presentation. But if you have any other questions po, pwede po kayong lumapit sa ating pong youth officers ng youth at ng YA po. So, ayan po, at humihingi din po kami ng tulong at suporta para po sa ating pong posting, promotion po. So, kung mapapansin niyo po sa ating pong GCs, sa ating pong page, sa TUC page at sa Upward page po, halos nagpo-post po kami ng posters at ng videos. So, kung maaari lamang po na pakishare po siya kasi po i-open po natin to sa outsiders po. At yun lamang po, maraming salamat po sa patuloy na suporta sa fundraising po ng The NOAA Project. At para po sa ating cake raffle, sa mga nagbigay po sa NOAA Project, pwede pong bumunot si Ate Mara. Ang makakatanggap po ng ating egg pie ay walang iba kundi si Dr. Nep Ordonez. Yun lamang po, maraming salamat po ulit sa pagsuporta sa The NOAA Project. Thank you po. Patay tumayo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat